Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin na mga OFWs na laging nanonood sa ating vlogs. Shout out sa inyong lahat. Hi, hello. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas. Hello, good afternoon, happy eating sa inyong lahat. Shout out sa inyo. Okay, pag-uusapan natin itong si Senadora Risa Hontiveros. Nagsalita nga, nagmamagaling na naman itong babaeng ito. No? May sinasabi na naman siya kay Presidente Bongbong Marcos. Yan ang itatalakay natin. Pero bago natin yan itatalakay, guys, importante na i-like at i-share ninyo itong video na ito sa ating mga Facebook at YouTube. Okay, sabay-sabay tayo. Ready? 1, 2, 3, go. Okay, thank you. Importante yan para kakalat itong video natin, okay? At also, guys, itong Donmar TV sa ating mga Facebook at YouTube, i-subscribe ninyo at i-follow para lagi kayong updated tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay, sabay-sabay tayo mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, tapos na. Very good. Okay, punta na nga tayo dito sa topic natin. Mabilisan lang ito. Kasi nga itong si Risa Hontiveros, may sinasabi ito kay Presidente Bongbong Marcos. Okay, babasahin natin. Kasi bago ko ipapakita yung sinabi ni Risa Hontiveros, kasi pumalag itong si Risa Hontiveros. Kasi nga, ang Department of Agriculture, si Presidente Bongbong Marcos ang tumatayo dyan as secretary, pumalag siya eh. Kasi raw nagka-problema rin yung Department of Agriculture dahil nga yan sa mga anomalya na yan, nag-vlog na tayo dyan, di ba? So ito, babasahin natin itong sinabi ni Risa Hontiveros. Ito. Okay. Quote-unquote, Risa Hontiveros, kapag tumaas ang presyo ng asukal, magmamahal din ang presyo ng maraming produkto at bilihin. Tama ka dyan, Risa Hontiveros. Tama ka, tama. Kapag tumaas nga raw yung mga asukal, yung mga soft drinks, tataas yan. Lahat ng mga bagay na gumagamit ng asukal, tataas ang presyo. Tama ka dyan. No question about that, Ma'am Risa. Hindi pwedeng part-time job ang pagtutok na ito. Kailangan natin ng magaling at maayos na sekretary. Parang sinabi niya na si Presidente Bongbong Marcos, naging part-time job raw niya ang pagiging secretary sa Department of Agriculture. Ikaw talaga, nangingialam ka talaga, Ma'am Risa Hontiveros, ha? Bakit mo nasabing part-time job yan? Tinutukan nga yan ni Presidente Bongbong Marcos kasi dyan ang maraming korupsyon. Tinutukan yan kasi yan ang priority niya kasi gusto niya tayong mga Pilipino ay hindi tayo makaproblema sa ating food security. Okay? Huwag mong sabihin na parang sinasabi mo na hindi humanap na lang ibang sekretary kasi hindi magaling si PBBM. Parang ganun ang sinabi mo. Ano ka ba naman? Ha? Puro na lang. Sige, patuloy ko muna yung kanyang mga sinasabi, ha? Babaeng ito. Sa Department of Agriculture na full-time na tutulong sa mga magsasaka at consumer. Sabi niya, parang gusto niya na meron ng ilalagay na secretary dyan sa DA. Hindi raw si PBBM kasi presidente siya. Parang ganun ang kanyang suggestion. Okay? So yan si Risa Hontiveros, sinabi niya ito August 18, 2022. Okay, ikaw ma'am, no? Senadora ka. Alam ko na ang Department of Agriculture, ang secretary ngayon ay ang ating presidenteng Bongbong Marcos. Okay? Sabi mo na kailangan mag-appoint siya ng secretary dyan. Yung magaling, parang ganun ang sinabi mo. So, is that one way of saying na sinabi mo na hindi magaling si Presidente Bongbong Marcos? Ha? O inggit ka lang? Hindi ka nga pumalakpak yung sona niya?
Di ba? Oh. Alam ko, bitter ka at insecure ka kay Presidente Bongbong Marcos. Ito lang masasabi ko, huwag kang mangialam, Risa Hontiveros. Kasi, yung mga anomalya dyan sa Department of Agriculture, hindi yan matuklasan kung hindi si PBBM ang nakalagay dyan. Oh, ayan. Siya na ang nag-handle ng Department of Agriculture. Oh, ayan, natuklasan na yung mga anomalya dyan. Natuklasan. Yang si Yusek Sebastian, oh, nag-resign na. Kung hindi, alam nyo, kung hindi si PBBM ang nakalagay dyan sa DA, lalong kumakalat yung problema natin ng food security natin. Yung mga logic ng mga sinasabi mo, wala sa hulog, Risa Hontiveros. Kung makapag-utos ka kay Presidente Bongbong Marcos, akala mo magaling ka. Ang ma-comment ko dito, no? Nagmamagaling itong babaeng ito. Parang akala niya ba na itong mga statement niya, akala niya mas magaling ka pa si Presidente. Grabe naman Risa Hontiveros. No? Hindi. Para sa akin, no, ano ka oposisyon ka kasi eh. Yung mga sinasabi mo, alam ko na puro negative lang yung nakikita mo dito sa administrasyon kasi ayaw mo sa presidente eh. So, talagang bigyan naming malis itong mga sinasabi mo. Huh? Sa pagtaas ng presyo ng asukal, hindi kasalanan ni PBBM yan. Kasalanan yan sa mga taong gumagawa ng mga anomalya dyan sa Department of Agriculture. Huwag mong sisihin si Presidente Bongbong Marcos na wala siyang inappoint na DA dyan. Siya na nga ang DA. Si Vice President Inday Sara Duterte na nakalagay rin dyan sa DepEd. Yan ang dalawang mga departamento na dapat tutukan na maayos. Okay? Kasi napababayaan ito noong panahon ng pandemic. Hindi naman tayo makablame kay Presidente former president natin na si Duterte. Dahil nga dapat naman tutukan yung Department of Health noon, di ba? Kaya nga tinututukan ni PRRD yung Department of Health. Marami ring anomalya diyan. Oh. Ngayon naman, itong ating presidente tinututukan ang Department of Agriculture, which is, ayan, nagkabulyaso na lahat. Nakita na yung mga anomalya diyan. Ngayon, sa mga anomalya, iniblame mo si PBBM. Kaya nga natuklasan yung mga anomalya na yan dahil magaling yung ating presidente. Okay? Kung hindi pa magaling si PBBM dyan sa DA, bakit may mga kahapon, binalita kahapon, maraming mga natuklasan na mga bodega, mga warehouse na nag-hoarding na ng mga asukal. May video akong example na ipapakita sa inyo yung mga kumpanya na nag-hoarding. Hindi ko naman masasabi na nag-hoarding sila kasi nagdi-deny yung iba eh. Okay, nagdi-deny sila, hindi daw nag-hoarding. Pero inimbestigahan pa. Hindi naman sila dinakip, no? Binigyan lang sila ng time to explain on this matter kung meron ba yung mga papers ang kanilang mga nag-order sila sa nag-import sa Thailand at nakalagay sa warehouse. So natuklasan yan dahil yan sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos. So ito, example ito. Manood ka, Risa Hontiveros, ha? Ito yung kung hindi pa magaling ang ating Pangulo, hindi ito matuklasan. Ayan, ang daming asukal. Grabe ang daming asukal. Ito yung rason bakit nagmahalan ang ating asukal dahil merong mga taong nag-hoarding. Ang daming asukal niyan. Hindi ito ipinalabas. Wow. Sus, ang dami. Wow. Ano? Puro yan asukal. Kung hindi pa si PBBM ang secretary dito sa Department of Agriculture, hindi ito matuklasan, Risa Hontiveros.
Oh, ayan. Wow. Ang dami. Isa lang ito sa mga ipinakita ko sa inyo, pero ang dami pang warehouse na nag-hoarding ng asukal. Yan. Risa, anong masasabi mo? Oh, kung hindi pa magaling ang ating presidente, Ma'am Risa Hontiveros, hindi yan matutuklasan yung mga anomalya sa Department of Agriculture. So kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo tungkol sa mga statement ni Risa Hontiveros tungkol kay PBBM? Basahin ko yung comment nyo ha, kung okay ba kayo sa mga sinasabi ni Risa Hontiveros na kailangan na tayo ng mag-appoint ng DA, na hindi raw si PBBM ang karapat-dapat sa DA? Oh. Kayo ha, mag-comment kayo kung tama ba ang sinabi ni Risa Hontiveros. At guys, comment rin kayo kung okay ba kayo na si PBBM ang nailagay dyan sa DA o siya mismo ang humawak sa Department of Agriculture. Comment kayo ha, babasahin natin yan. Okay? So, patuloy nating ipaglaban itong ating presidenteng Bongbong Marcos at mahalin natin ang Pilipinas. Okay? Hindi tayo papayag na gaganito na lang ang mga sinasabi ng mga oposisyon, mga dilawan na ito. Okay? So, guys, see you in my next video. Short vlog lang ito. And see you in my next video. God bless everyone. And happy eating sa lahat ng mga audience ko sa Pilipinas. Hello, bye-bye.